Puri ng Panginoon. Dumako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Inanyahan ko kayo, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, ganito ang sabi ng verses 1 and 2. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ito ang salita ng Panginoon, at ang Panginoon nawa magpala sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Panginoon, minsan pa inilalapit namin sa inyo ang aming pong pag-aaral. Naway, samahan niyo kami, kausapin niyo kami, gamitin ninyo ang inyong mga salita na magmulat ng aming pong paningin at magbukas ng aming puso tungo sa ikatitibay ng inyong mga tao at para po sa ikaliligtas ng wala pa kay Kristo. Ang lahat ng ito isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na malapit na ang Pasko at ang kasunod ng Pasko ay New Year. Pagdating ng New Year, marami pong mga tao na sumasagi sa kanilang isipan na sana gusto na nilang magbago. Ito ang kadalasang ginagawa ng mga tao na sumasagi sa kanilang isipan na sila'y gustong magbago. Madalas tayong mangako ng pagbabago ng buhay natin pagdating ng Kapaskuhan, pagdating ng bagong taon, o di kaya'y kapag dumadanas tayo ng mabigat at napakatinding problema. Pero bakit hindi nagagawa? At kung magawa man, bakit hindi tumutuloy-tuloy? Bakit bumabalik pa rin sa dati? Sayang ang lahat ng pangako, lahat ng mga resolution na yan, hindi nangyayari. Ano ang problema? Mayroon pong problema. Dahil ang tao, nananangan siya sa kanyang sariling lakas, sariling karunungan, sariling paraan. Ngunit, ang totoo, walang sino mang tao na makapagbabago ng kanyang buhay ng tuloy-tuloy, maliban na siya ay una munang baguhin ng Diyos. Tanging Diyos muna ang makapagbabago ng tao upang ang tao ay makapagpapatuloy siya sa kanyang pagbabago. Madapa man siya o magkamali man siya, tumatayo dahil mayroong biyaya at kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa kanya upang may pagpapatuloy niya ang kanyang pagbabago. Now, ang tamang pagbabago ng buhay, nananatili ito na tumatanggap na si Jesus ay nagdusa sa laman at tayo din naman na mga Kristiyano ay dapat ding magdusa sa gayong paraan. Dalawa po ang kailangan nating panghawakan upang tayo ay magtutuloy-tuloy sa ating pagbabago. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, mabuhay tayo sa isang bagong buhay. Ang totoong pagbabago ay mangyayari lamang sa paraang dalawa. Una, tanggapin niya na si Jesus ay nagdusa na sa laman. At dahil si Jesus ay nagdusa na sa laman, dapat din naman tayo ay magdusa rin sa gayong paraan. Now, tignan natin, alamin natin, ano po ba ibig sabihin na si Jesus ay nagdusa sa laman? Ating basahin sa verse 1. Ganito ang sabi. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Now, ibinalik lamang ni Pedro ang mga salitang ito buhat doon sa chapter 3 ng 1 Peter, verse 15. Ang sabi sa verse 15, basahin natin verse 13 hanggang 15, at sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Subalit magdusa man kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mababahala, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo.
Now, naturalmente na ang mga Kristiyano ay nagdurusa. Dahil kung paano nagdurusa si Kristo, ganun din ang mga Kristiyano. Kaya nga, bilang Kristiyano, dapat nating pakabanalin si Jesus sa ating mga puso, sapagkat si Jesus una ang nagdusa sa laman. So ano ibig sabihin ng pagdudusa sa laman? Verse 18, tuloy natin. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Yun po ang ibig sabihin ni Pedro rito sa verse 1 ng chapter 4. Si Jesus ay nagdusa dahil sa kasalanan. Sa ating mga kasalanan, sa mga kasalanan noong mga mananampalataya. Ang pagdurusa ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang laman. Paano ito nangyari? Isaiah 53. Binabalikan lang natin ang lahat ng ating mga natalakay na nitong aklat ng Peter. Sa Isaiah 53, verse 4 and 5, ganito nagdusa si Kristo sa kanyang laman dahil sa kasalanan ng mga tao. Ang sabi rito, verse 4, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling kayo. Now, huwag natin alisin yung sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Now, physically, ang ating Panginoon ay binugbog, nilatigo, sinugatan, sinaksak, pinatay sa kanyang katawan, sa krus. Bakit kailangan yon? Dahil yon ang paraan upang ang lahat ng sasampalataya sa kanya ay mamamatay din sa kasalanan. Dahil sa kanyang mga sugat, actually, tayo ay naligtas, tayo ay gumaling sa ating napakasama, napakabulok na karamdaman ng kasalanan na magtutungo sa atin sa kapamakan sa impyerno. At dahil sa kamatayan, pagdusa ni Kristo sa laman, lahat din ng mga sumampalataya sa Kanya ay nakalaya na sa mga kasalanan. So nakita natin, nasugatan si Jesus dahil sa ating mga pagsuway, pinugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. So anong layunin? Anong layunin nito? Bakit namatay si Kristo o siya'y nasaktan, nagdusa sa pamagitan ng laman at siya'y namatay? Anong layunin? Balikan natin yung chapter 3 verse 18 ng 1 Peter. Ang layunin, sa huling-huli, ang sabi, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Now, alam naman natin, ang mga makasalanan, hiwalay sa Diyos. Ang distansya ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan ay billions and trillions ang distance. Walang sino mang maari makakapanumbalik niyan. Nakananumbalik lamang ang pagkahiwalay ng tao at ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan, sa pamamagitan ng pagkabugbog, sa pamamagitan ng pagdurusa ni Kristo sa laman. Kaya tayo ay naidugtong, dinala tayo sa Diyos. Nakita natin na ang pagdurusa ng Panginoon ay para sa ating kapakanan upang tayo ay muling maipanumbalik sa Diyos. Kaya ang sabi sa Romans chapter 1, basahin natin ang Roma, kabanatang 1, versikulo 3, ganito ang pagkakasabi. Roma 1:3 hanggang 4. Tungkol sa kanyang anak, na mula sa binhi ni David ayon sa laman, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Kristo, Hesus Kristo na Panginoon natin. Yung lahat ng pagdurusa ng Panginoon, lahat ng tinanggap niyang bugbog, lahat ng latay niya, lahat ng pasakit niya hanggang kamatayan, ay pinatunayan na ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinatawad din dahil sa Kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung una. No? Bakit namatay si Jesus?
ang nagdusa si Jesus sa laman para ang lahat ng mananampalataya ay dalhin sa Diyos. Ngayon, ang mga mananampalataya nandiyan na sa Diyos. Sapagkat sila ay kinamatayan ni Kristo, pinagdusahan ni Kristo, ang kanilang mga kasalanan na ipagkasundo na. Kaya ang sabi ni Pedro sa ating text, sa 1 Peter chapter 4, verse 1, so susunod, ang sabi diyan, kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, eto na, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Anong sabi diyan? Sandatahan daw natin, mga mananampalataya. Kung hindi ka pa mananampalataya kay Kristo, hindi mo magagawa ito. Pero kung ikaw ay Kristiyano na, ang sabi dito, pagkatapos na ikaw ay kamatayan ni Kristo, dinala ka sa Diyos, ngayon naman humanda ka naman. Humanda ka naman, sandatahan mo naman ang iyong sarili sa gayong pag-iisip na dapat din mamatay ka na sa kasalanan. Magdusa ka na rin sa laman. Ano ibig sabihin magdusa? Sa laman. Ang ibig sabihin, yung hilig ng laman natin, pagdusahin mo. Kasi ang isang tao, isang makasalanan, yung paano yung hilig ng kanyang laman, yun ang kanyang sinusunod. Gustong-gusto talaga niyan. Pagmamataas, pagmamalaki, kahalayan, sa lahat ng kahalayan, ginagawa ng laman. Pagnanakaw, pagsisinungaling, ginagawa ng laman yan. Pero ngayon, ikaw Kristiyano na, pahirapan mo yung laman na yan. Pag hayaan mong magdusa ang laman na yan, na huwag mong sundin ang kanyang gusto sapagkat ikaw ay patay na. Diyan sa kasalanan. Patay ka na dyan. Kaya nga ang sabi rito ni Jesus Christ, ni Peter, sa gayong ding kadahilanan, sa gayong pag-iisip, gawin din ninyong magdusa sa laman. Anong pag-iisip nyo? Si Kristo kasi ang kanyang isipan ay magdusa siya sa kanyang laman hanggang kamatayan para madala niya ang kanyang mga tao sa Diyos. Yun ang isipan ni Kristo. At tayo din naman, na mga naligtas na, kinamatay ni Kristo at nalapit sa Diyos, dapat gayon din ang ating isipan. Tingnan nyo ang sabi sa Philippians chapter 2. Ganito ang isipan. Nasabi ni Pedro, daway magtaglay kayo ng gayong isipan. Anong isipan yon? Isipan nino? Ni Kristo. Chapter 2 ng Philippians, verse 5. At sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na like Kristo Jesus, di naman. Yun ang sabi ni Peter. Magkaroon tayo ng ganitong pag-iisip. At ito rin sinabi ni Pablo na kay Kristo din naman. Kung paano si Kristo, isipan niya ay magdusa sa laman para sa ating kaligtasan, tayo ngayong naligtas naman, dapat ganun din ang ating isipan na tayo magdusa rin sa laman. Ano ibig sabihin nun? Ano yung pinapakita rito? Tuloy-tuloy yan, verse 6 hanggang 8. Para pagdusahin natin yung hilig ng ating laman, ang sabi dyan, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ano yung pinapakita? Bagamat si Kristo ay Diyos, pero hindi niya pinilit na ipinantay ang kanyang sarili sa Diyos, kundi siya ay nagpakababa. Ganon din ang isipan natin. Dapat tayong maging mapagpakumbaba. Verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Bagamat siya'y Diyos, hindi na ginamit yung authority ito bilang Diyos. Ang sabi din, hinubaran yung kanyang sarili at siya'y pumantay lamang sa mga tao. Pero mo, Diyos siya pero pumantay siya ngayon sa mga tao at hindi siya pumantay sa Diyos. Isang kababaang isip niya. Ganon din dapat ang Kristiyano. Wala tayong pataasan. Dapat tayo din ay bumababa tulad ni Kristo. Yun ang isipan ni Kristo. Verse 8, at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao. Ngayong siya'y nasa kapantay ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Dahil si Kristo ay nagpakababa na kapantay ng tao, ang kanyang layunin yun, pasakitan ang kanyang laman, ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng mga tao. So,
ang sabi ni Pedro, ganun din ang dapat ang inyong kaisipan. Ganun din ang inyong kaisipan. So ano yung pinapakita natin dito? Kung ano yung ginawa ni Kristo sa iyo, kung Kristiyano ka, igalang mo. Irespeto mo ang kanyang ginawa. Kung paano si Kristo ay nasugatan at nagdusa sa laban para sa iyo, dapat din irespeto natin yan. Na tayo man ay handang masugatan, masaktan sa ating ego, alang-alang sa Kanya. Respeto natin ang Panginoon sa Kanyang ginawa. Itong sabi ng Hebreo 12, versikulo 3. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ganun si Kristo. Talagang sumasalungat siya sa mga makasalanan upang tayo ay bigyan ng halimbawa na huwag tayong panghinaan ng loob. Tignan nyo, yun ang sinasabi ni Peter. Dahil ang konteksto rito, hirap na hirap yung mga Kristiyano sa mga pagsubok eh. May mga problema. Mas terrible pa sa Yolanda rito. Dahil sila pinupugutan ng ulo. Talagang pinapaagas yung dugo sa leeg nila. Tinutusok sila. Nilalagarin sila. Nilalagay sila sa tikin, sa poste. Hinahagi sila sa mga leon. Grabe yung pagsubok na yun. Pero itong payo ni Pedro, comfort ito. Kaliwan ito sa mga Kristiyano. Handa kayong magdusa rin. Dahil kayo Kristiyano, ginagawa niyan alang-alang sa Kanya. Magkaroon din kayo ng ganong isipan. Sa atin ngayon, ano ibig sabihin nito? Kristiyano tayo, kung mayroong mangutya sa atin ng mga kasinungalingan o hinahamon ng ating ego, ang ating pride, abay handa rin tayo magpasakit. Pasakitan natin yung ating laman, na huwag sumagot, na huwag lumaman, na huwag sumabog. Hayaan natin magpasakit yung laman na yun. Bakit gano'n? Mayroon po tayong kapangyarihan nun? Meron. Tignan nyo ang sabi sa verse 1 again. Sa uling-uling. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Ano ibig sabihin mo? Si Kristo na magdusa sa laman, namatay siya at muling nabuhay, wala nang kaugnayan yung kasalanan. Ang Kristiyano rin, nakasama ni Kristo, sumampalataya kay Kristo, siya nakalaya din sa laman at wala na rin siya sa kasalanan. Mahirap yatong unawain yan, no? Ano po ibig sabihin ito? Hayaan natin ng Biblia magsasabi nito. Roma 6. As a Christian, dapat alam natin what death means. Ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Ulit? Separation. Kaya tayo handang magdusa sa ating laman sapagkat tayo hiwalay na sa kasalanan. Tapos na eh. Kaya tingnan niyo sabi sa Romans chapter 6 verse 2. Huwag nawang mangyari tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Nakita niyo ba yun? Tayo natapos na. Hiwalay na. Sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa roon? Nagdusa na tayo sa laman. Nakayanan nating pagdusahan o pagdusahin yung laman natin, yung ating lusts. Kaya natin itong bitiwan. Kaya natin magpaalipin. Bakit? Sapagkat tayo patay na sa kasalanan. Hiwalay na tayo eh. You are dead to sin already. Tingnan niyo sabi sa verse 7. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa ang sabi? Kasalanan. Kung patay na tayo sa ating lumang pagkatao o sa kasalanan, kung hiwalay na tayo sa ating fleshly lusts, malaya na tayo, ang sabi dyan, mula sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na tayo alipin, hindi na tayo sunod-sunuran. Bakit pagka tinatama ng ego natin, sumasabog ka agad tayo? Nagpapatunay pa na Kristiyano ka? Dahil madali ka naman sumabog? Ay, hindi.
dapat patay ka na dyan. Dapat hindi ka na nagbablas. Dapat hindi na tayo dyan nakakanti. Patay na tayo eh. Hindi na tayo alipin dyan. Hiwalay na tayo dyan. Kaya ituring natin ang ating sarili. Patay na tayo doon sa kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Hindi na tayo pwedeng alipinin na itong gawin mo, itong magalit ka, sasakin mo. Yan ang kasalanan. Yun yung sabi sa verse 11 ng Romans pa rin. Gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit, mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kung patay na tayo sa kasalanan, hindi naman nangangulugang manhid tayo. Kundi tayo rin ay mayroong pakiramdam na namumuhay sa Diyos para kay Kristo. Kaya ang buhay natin, tumatalikod sa kasalanan, tumatalikod sa pagkaalipin ng kasalanan, at tayo namumuhay naman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung paglago. Hanggat hindi natin iniwanan yung ating relasyon sa kasalanan, hindi pa tayo namamatay doon. Ay, bawat minuto, sumasabog ka talaga. Hindi ka talaga makatiis. Kaya sabi ni Pedro, sa mga taong binibitin ito roon mga kinakatay, huwag kayong lumaban. Sapagkat si Jesus, nung siya'y alipustahin, hindi kaputok na salita, walang lumabas sa kanyang labi. So bilang Kristiyano, ganito natin ituring ang ating buhay. Mamuhay tayo sa ating bagong buhay na. Huwag natin mamuhay sa ating lumang buhay. Mamuhay tayo. Kaya nga, yung Galatians 2:20, maraming nag-memorize niya pero hindi alam ibig sabihin. Maraming umiiyak, inaawit pa yung Galatians 2:20 pero hindi pa rin makita sa buhay niya. Bakit? Hindi pa siya patay. Hindi pa siya hiwalay sa kanyang laman, kaya namumuhay pa rin sa kasalanan. Pero ang mga taong hiwalay na sa laman, pinagdusan niya na yung laman, at siya hiwalay na sa kasalanan, Galatians 2:20 ay napaka-makapangyarihan para sa isang Kristiyano. Basahin natin, Galatia 2:20. Ang sabi, tulad ni Pablo, kaya si Pablo, kahit anong bugbog gawin sa kanya, halos pinapatay na siya. Siya ay talagang hinahatulan siya ng mga kasinungalingan, pinagsalitaan siya ng lahat ng mga pag-uusig na kasinungalingan. Pero sabi ni Pablo, katwiran niya, verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, yung aking kahinaan ay hindi na sa aking pagsunod sa laman. Ang sabi niya, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Napakaganda yung sinabi sa Romans 6:11, di ba? Ituring nyo yung sarili ng patay na kayo. At dahil patay na kayo sa kasalanan, mamuhay kayo sa Diyos pamamagitan ni Kristo. Itong sabi po, it is I no longer live. Hindi na raw ako ang nabubuhay sa kanyang laman, kundi si Kristo na. At ang pamumuhay ko ngayon bilang tao, ipinamumuhay ko sa panampalataya kay Kristo. Para sa araw-araw, duraan man ako, yain man ako, hindi ko pinagbibigay yung aking laman. Alam niyo, nung ako'y nagmamaniho, meron pa kami sa Keno. Pag ako nagmaniho, tapos ginanda ko ng bus dyan sa Las Piñas, ihaharap ko sa sakyan, nakakating ko yung driver, sundo ka tayo! Nangangarang na ako. Pero bakit gano'n? Hindi pa ako hiwalay sa aking laman. Kaya namumuhay ako sa aking kasalanan. Nakuha niyo mga kapatid? Yan sabi rito ni Pedro, kung paano si Jesucristo ay nagdusa sa laman, gayon din ang inyong dapat maging isipan. Dahil kayo ay hiwalay na sa kasalanan.
Ganda ng sinabi ni Pedro. Kasama ako na pako kay Kristo, sabi ni Paul. At hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ano ba mangyari? I believe, I trust in God. Namuhay sa pananampalataya kay Jesus Kristo. Kaya sabi ni Peter, dapat ganon ang inyong isipan. Ang katwiran niya, sabi sa verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman. Sabi sa verse 2 kung ganon ang isipan natin, upang huwag na tayong mamuhay sa laman. So dapat namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Paano? Si Pablo uli, may sinabi siya sa Romans 12 verse 1 and 2, di ba? Ano sabi ni Pablo ron? Para tayo makapamuhay na nakapaglingkod tayo sa Diyos sa ating buhay. Chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na ginawa ng Diyos sa inyo, na inyong ialay ang inyong mga katawan ng isang handog na buhay. Hindi po patay. Hindi patay sa kasalanan, kundi buhay sa Diyos. Ngunit hiwalay na kasalanan. Hiwalay na sa kasalanan. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siyang ninyong makatuwirang paglilingkod. Ito pala yung napakagandang paglilingkod Hindi yung tatayo ka rito para mag-lead, hindi pala yun. Yung maglinis ka na, well, trabaho, tama yun. Mag-ayos ng mga gamit dito, mangunas, pagbabasa ng scripture. Paglilingkod yan, pero hindi yan tinutukoy dyan. Sapagkat kahit unbeliever, pwedeng gawin yan. Pero ang totoong paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos ay yung pag-alay ng ating katawan bilang haing buhay sa Diyos. Patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos. So, ialay natin palagi ang ating sarili sa Diyos. Ano ibig sabihin ng ialay? Huwag na tayong sumabog palagi sa araw-araw. Mamatay na tayo sa laman. Magdusa tayo sa laman. Pagdusahin natin yung ating laman. Kundi, sa araw-araw, buhay tayong lumalapit sa Diyos. Naglilingkod tayo sa Kanya. For His sake and for His glory. Kaya sabi ni Pablo sa verse 1 Corinthians 6:19 to 20. Ang sabi ni Paul, hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Kaya nga sa 20, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Kaya luwalhati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Paano natin maluwalhati? Sa lahat ng ating oras sa maghapon, ihandog nating buhay sa Diyos ang ating katawan. At tayo patay sa ating laman. Malhit na tayo dapat sa ating laman. Nang sa ganon, gagawa natin yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink or whatever you do, you're doing it for the glory of God. Napaganda po. Kung sumasabog tayo, galit agad tayo. Nalwalhati ba natin ng Diyos? Hindi natin nalwalhati ng Diyos. Maglingkod tayo sa Diyos. At isa sa number 1 paglilingkod ay yung alay natin ng ating sarili bilang buhay sa Diyos. May pakiramdam. Handang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ikalawang paglilingkod natin ay ang ating pagsamba. Kaya ang sabi sa Romans 12 verses 1 and 2, I urge you, brethren, therefore, to offer your bodies as a living sacrifice. Do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Ang mundo, mo, sa kalsada lang, nagbabarilan sa init ng ulo. Kanina lang, sinakyan namin papunta rito. Nagwawala yung driver. Mainit ang ulo. Dahil namumuhay sa laman. Makalaman talaga kaming namumuhay sa Panginoon, nininibus kami.
Sabi ni Mama pagbaba, talagang sabi ko, bilis-bilis. Sabi ko, hindi, pinagbibilis lang tayo makarating. Pero nakita nyo, tingnan yung mga tao sa ating paligid, kay daling magalit, kay daling mapundi. Pero wala silang marinig sa atin. Ay, mga taong niya, liliit ang ulo. Pero kayo, kapag nakitaan kayo ng kapitbahay na maiit ang ulo nyo, yan bang Kristiyano? Kita nyo? Ang laki ng impact. Yun ay isang sampal sa atin. Dapat mapahiya tayo dyan. Dahil yung mga unbelievers, wala silang marinig. Kahit pa nangalong niya sila, pumatay sila. Takot pa nga tayo, tikong pa nga bibig natin eh. Pero once ikaw, Kristiyano, nagkamali ka lang, isang buong barangay, karat na karat ka. Kaya nga sabi ni Pedro sa ating paksa ngayon, mamuhay kayo sa bago niyong buhay at hindi sa lumang buhay. So, sa ating pagtatapos mga kapatid, tandaan natin palagi na sa lahat ng pagbabago ng tao na hiwalay sa gawang pagbabago ng Diyos muna, wala itong patutunguhan, wala itong kabuluhan. Ito ay moral lamang. Maraming mga tao ngayon, binabago lang kanilang sarili. Moralidad lang yun eh. Outward reformation, pero not inward regeneration. Walang silbi ang lahat ng mga New Year's resolutions na yan. Walang silbi lahat ng mga pangako ng mga taong dinalugad ng bagyo na magsisisi sila, magbabago na sila ng buhay nila. Pero pagkatapos, pagtining ng bagyo, pagtining ng panahon, nasaan ang mga taong ito? Hindi magbabago. Ang totoong pagbabago ay ang isuko mo muna ang buhay mo kay Kristo at ang kapangyarihan ni Kristo, kanyang banal na Espiritu, na kanyang pananahanin sa iyo, ang siyang magtatayo sa iyo. Sa tuwing susubukan mong magpapakatibay at magpapakalago, bumabagsak ka, pero ikaw ay nalalayan. Kaya ang pagbabago ng Kristiyano, hindi tulad ng pagbabago ng mundo. Ang mundo ganito eh, pag nagbago, diretso. Pag nalaglag mo, palaglag ng palaglag, hindi mo ang bangon. Pero ang Kristiyano, pag nagbago siya, bumagsak, pang, tatayo, pataas, babagsak, tatayo, pataas ng pataas, mayroong pag-aasenso. Mayroong kalaguan. So wala pong silbi yung pagbabago ng tao, moral lang yan, pagbabago ng asa lang yan, na walang pagbabago sa loob ng iyong kaluluwa. Kailangan kang may panganak na muli. At yun ay gawa ng Diyos sa iyo. Paano mangyari yun? Pakinggan mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo, at ipamuhay mo. Hayaan natin ng Diyos ang siyang gumawa sa iyo. At ikalawang paalala sa atin, ang pagbabagong kaloob ng Diyos ay para sa mga taong nagsusuko ng kanilang buhay. Kailanman, hindi binibigay ng Diyos ang pagbabago ng buhay sa mga taong wala talagang planong magbago sa kanilang buhay. Ipinagkakaloob ng Diyos ang kakayanang magbago ng iyong buhay kung ikaw ay handang magsisi sa iyong kasalanan at yumakap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Yun at yun ang kailangan. Kaya nga, mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at yumakap kay Kristo sa magitan ng panampalataya, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, siya ay isang bagong tao.